ang Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa dakila mong pag-ibig sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon sa lugar nito, sa araw nito. Hallelujah. Damihin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso, kaluluwa ang siyang sa
Kami katagpuin mo, Panginoon, sa lugar na ito. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba
ipamalas mo, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. For the last time po. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Please be seated. Blessed day, everyone. Relationships are gifts from God that we call to value, protect, and nurture. As we present our new theme, Faithful with People, Stewardship of Relationship, may we be reminded to build connections centered on love, respect, and Christ. As we welcome our new theme for this month of May, our youth have prepared a special video presentation to inspire and encourage us all. Let us now watch and be blessed. Katiwala ng Panginoon. Animoy simple sa pandinig ng karamihan, ngunit kahulugay singlawak ng karagatan. Marami ang nagtataka, paano nga ba ang maging katiwala? Maging mabuting katiwala ng mga ugnayan, iyan ang sabi sa banal na kasulatan. Minsang napatanong, tayo ba'y mabuting tagapangasiwa? Sa sandaling panahon, nagkaroon ng realisasyon. Sa paggunita ng bawat larawan, natanaw ang mga araw na puno ng kasiyahan. Sa loob ng bahay-sambahan, alaalay bumubulong. Sa bawat sulok, kwento'y humuhugong. Mga kwentong puno ng saya, aral at pag-asa. Mga tawa ng mistulang umaalingaw-ngaw at di nawawala. Bagamat di pamilyang dugo, pagmamahalay hindi nagugupo. Isang realisasyon ang nakita. Ang pagkakaibigang natamasa, pagdinig sa kwento ng bawat isa, pakikiramay sa di mo kapamilya, pagmamalasakit maging sa bagong kakilala, pagmamahala ng isa't isa at ang sama-samang pananampalataya ay tunay na nagpapakita ng katangian ng isang mabuting katiwala. Pagmulat para sa madla, maraming paraan ng pangangasiwa. Sikaping pagmamahalan ay laging maipakita. Maaaring sa kaibigan, kapwa at pamilya. Maging isang mabuting tagapangasiwa. Ibahagi ang kanyang mga salita, paghariin ang kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa, sama-samang magpalakasan sa pananampalataya, at higit sa lahat, isa puso ang katangian ng isang katiwala. Katiwalang tapat at karapat-dapat. Hello, good morning ho sa inyong lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, kung masaya siya, nakatabi niya kayo.
Baka napipilitan lang. Meron ka na clip. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpalang araw po. Alam niyo ba yung kanta ni Whitney Houston? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Alam ko, narinig niyo na yan so many times, but the essence of this is about love. We cannot love God without following His commandments, and that's the reality. We cannot love God without following His commandments. Never. Hindi maaaring mangyari yon. Mahal natin ang Diyos pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Mga kapatid, saglit, tayo po ay pumikit at tayong manalangin. Ama naming Diyos, sobra-sobrang salamat po sa araw po na ito na masayang-masaya kami dahil makakasamba kami, makapagpapasalamat kami sa iyo. Maipaparamdam namin sa inyo kahit sa aming kaliitan, ang aming pong pagkilala na ang lahat ng bagay na mayroon sa buhay namin, sa loob ng bahay namin, ay lahat galing sa iyo, Panginoon. Hindi ho kami nagmamalaki, hindi ho kami nagmamataas, at wala po kaming kakayanan sa aming sarili na magmataas sapagkat lahat ng ito galing sa iyo. Panginoon, lahat ng bagay na nalalasap, natitikman, nahahawakan namin na sa amin, lahat ito, Panginoon, ay pahiram lang sa amin. Kaya naman ho, Ama, sa umaga pong ito, narito kami upang kilalanin ka namin sa buhay namin na ikaw ang may dahilan kung bakit ngayong oras na to buhay pa kami. At salamat dahil nandito kami, kapiling ng mga kapatid, na sa araw na ito kasama namin, nasasamba at magpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ama naming Diyos. Sa iyo po lamang namin ipinagkakaloob ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Mother's Day! Sa mga mothers, tingnan niyo yung katabi niyo, maka-mother na yan. Sabihin mo sa kanya, Happy Mother's Day. Ayan. May clip na. Okay. So bago ang lahat, mga kapatid, tingnan niyo yung katabi niyo kung masaya siya nakatabi niya kayo. Pero bago ang lahat, kamayan natin silang lahat. Amen? O, kamayan natin. Ito, matandang kanta na to. Alam to ni Kuya Nards, eh. Siyempre, basta mga medyo luma na. Oh! I love this family of God, family of God. So closely knitted into one. They've taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. One more time. I love this family of God, family of God. And so closely knitted into one. They've taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Let us sing one more time. I love this family of God, family of God. So closely knitted into one. They've taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. For the last time, I love this family. And I love this family of God, family of God. So close
closely knitted into one. They've taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. This great family. This great family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning! Kanya tayo makaupo, mga kapatid. Binabati ko po ang lahat ng mga nanay na maligayang Happy Mother's Day. Ganon din, maligayang Happy Birthday sa ating Pastora Jenny. Pakyawan na po yan, pakyawan na yan. Isang mapagpalang araw po sa lahat, mga kapatid. At ngayong araw po na ito, hindi ho kayo nagkamali. Ngayong araw na ito ay araw po ng Panginoon Diyos dahil marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos na ang lahat ng meron sa inyo, ang lahat ng natitikman ninyo, lahat ng nalalasap ninyo, malungkot man o masaya, lahat yan galing sa Diyos, mga kapatid. Amen? So, ang title po natin ngayon is Loving Others Well. At ito po ang ating team sa loob ng isang buwan, Faithful with People, Stewardship of Relationship. Ang topic natin, topic number 1 is loving others well, mga kapatid. Totoo po, the Lord has given us not only the talent, the Lord has not given us only resources na meron tayo, mga bagay na meron tayo, the time, the strength that we have, mga kapatid, all of those things, the Lord has given to us, not just for us, but to share to other people that the Lord is good. Mga kapatid, ang pag-ibig, sabi po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ay sabi doon, tatlo matitira. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Mananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Subalit, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig, ayon sa turo ng Panginoong Hesus, ay hindi lamang sa emotion, kundi isang sakripisyo na sa pamamagitan ng pag-alay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay, ay naiparamdam niya sa lahat ng mga tao ang kanyang pagmamahal. There was a child, one night, a child is praying beside his bed, and he said, Lord, while he is praying, and he said, Lord, how much do you love me? Sabi ng bata, Lord, how much do you love me? And then, nanaginip yung bata, and then, nung natutulog na yung bata, nanaginip siya, sabi ni Lord, I just stretch arms to the cross, and I die. So, ganun lang ang pagkasabi ng Panginoon, I stretch out my arms and die. How much do I love you? How much do you love me, Lord? And I just stretch out my arms and die for you. Kaya nga ho, mga kapatid, kung hindi sa isang sakripisyo ng Panginoong Hesus, palagay ko baka wala tayo lahat dito. Ang Diyos, una, bakit kaya niya inutos na magmahal? Bakit niya inutos na dapat tayong umibig? Ang Diyos kasi ay pag-ibig. Tulad ng kinanta natin kanina, sabi ko kay Brother Epoy kagabi, Poy, baka makalimutan mo yung request ko. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kinanta natin yun. Kaya sabi niya, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Alam niyo, luma na yung kanta na yan. Lumang-luma na yan. Baka panahon pa ng lolo ko yan. Pero every time na kumakanta yan, every time na kinakanta yan, kung titignan niyo ang bawat lyrics, mapapansin niyo that it is a very, very, sabi natin, deep yung kanyang meaning. Bakit tayo kailangan magmahal? Bakit tayo kailangan umibig? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ay nagiging kamukha ng Panginoon kapag tayo ay marunong umibig. Pangalawa, bakit tayo kailangan na magmahal? Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Romans chapter 5 verse 8, inibig ko na kayo, minahal ko na kayo kahit nung panahong makasalanan pa kayo. Binahal na tayo ng Panginoon.
Pangatlo, bakit daw tayo kailangan magmahal? Dahil nakikilala tayo ng mga tao na tayo ay mga alagad ng Panginoon kapag tayo ay marunong umibig. Pangapat, bakit tayo kailangang umibig at magmahal? Dahil kapag tayo ay umiibig, tumutupad tayo sa utos ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Panlima, bakit daw tayo umiibig at nagmamahal? Para tayo ay nagiging mapagpatawad. Kapag tayo ay marunong umibig, ito ang susi ng lahat, ang pag-ibig. May kanta yan, alam ko na rin yan, luma na rin yan. Alam ni Kuya Nards yan. Pag-ibig ang susi ng lahat. No, di ba? So, lahat yan, mga kapatid. At lahat, last but not the least, the greatest of all is kung bakit tayo kailangan umibig, because the Lord loves us unconditionally. And it's the word agape. Agape love. Yung pag-ibig niya, hindi nanghihingi ng kapalit. Kaya nga, bakit tayo kailangang magmahal? Bakit tayo kailangang umibig? Mga kapatid, ang pagmamahal ay hindi isang emotion. Bakit kaya sa tingin ninyo, bakit iniutos ng Panginoon na tayo ay umibig? Doon sa verse na babasahin natin, mga kapatid, sa John chapter 13, verse 34 hanggang 35, sabi dito sa English, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Sa Tagalog po, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Alam nyo, bakit kaya binigay sa atin ng Diyos ang isang bagong utos? Alam nyo, sa Old Testament, sa Leviticus chapter 19, verse 18, ang pamantayan doon ay mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang baseline sa Leviticus chapter 19, verse 18, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero pagdating sa John chapter 13, verse 34 to 35, hindi na ganun. Ang pamantayan na ay yung pagmamahal na ng Panginoong Jesus. Sabi niya, magmahalang kay isa't isa, sabi doon sa 34, sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalang kayo kung paano ko kayo minahal. It is the love of Christ already. Hindi ng panahon ng Leviticus, ang pamantayan doon, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. But this time, iba na. Mahalin mo, sabi dito, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. It is, the baseline of this is the love of Christ na hindi na siya yung pagmamahal mo sa kapwa. Combination na, pagmamahal na ng Diyos at pagmamahal na sa kapwa. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa atin na mahal ka ng Diyos hindi dahil mabuti ka. Mahal ka ng Diyos dahil mabuti siya. Gusto kong paalala sa atin na hindi dahil mabait ka, hindi dahil mabuti ka, mahal ka ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Mahal ka ng Diyos kasi mabuti yung Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa atin, mga kapatid, that we cannot love God without following His commandments. Hindi tayo makapagmamahal sa Diyos nang hindi naman tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Because love is a commandment that we need to love one another, no? Just like as Christ loves us, tulad din na Kristo na minahal niya tayo. So, hindi lang tayo dahil nagmamahal sa Diyos dahil meron tayong mga talents and the resources that we have, kundi meron tayong relationship sa Diyos na dapat nating iparamdam sa ating kapwa-tao. So, number one, saan ba yun? Love is a command, not an option. Love is a command, not an option. God never say, I love you because you love me. Sinabi ba niya yon? Sasabihin niyo ba sa kapwa niyo, I love you because you love me? Ganun lang ba yon, mga kapatid? Palagay ko, hindi ganon. I love you if you love me. I love you because you love me. But the Lord said, I love you, period.
wala siyang, ano tawag doon? Wala siyang if, wala siyang pero. I love you if you love me. I love you because you love me. Hindi. Because, sabi doon ng Panginoon, it should be, I love you, period. Ang pag-ibig na ating nararamdaman, pagmamahal sa kapwa, ay hindi nakadepende sa ating pakiramdam. At hindi ito nakadepende sa ating kagustuhan. Kundi isang obligasyon na dapat natin itong sundin. Okay? Number 1, tingnan natin. Sabi po ba ni Jesus, did Jesus say this? Sabi niya, love when it is easy. Ano ba ibig sabihin nun? Magmahal ka lang madali. Ganun ba yon? Dahil nagkita lang kayo ngayon, mahal mo na siya? Hindi naman siguro. Pangalawa, love when they deserve it. Magmahal ka kung karapat-dapat mahalin. Ganun ba yung sabi ni Lord? Mahalin mo yung kapwa mo. Kasi karapat-dapat mahalin. Kung hindi karapat-dapat, hindi mo siya mamahalin. Pangatlo, love only your friends. Mahalin mo lang yung mga kaibigan mo. How about your enemies? That is why, dun sa Leviticus chapter 19, verse 18, ang pamantayan dun is, love your neighbor as you love yourself. Pero pagdating ng John chapter 13, 34 to 35, love them just as I love you. Si Jesus na yung nagsasabi doon, mahalin mo sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo. So, love when it is easy. Hindi nakabatay sa damdamin ang pag-ibig. Mahal kita ngayon, bukas hindi na kita mahal. Ayun. Nagustuhan mo yung isang babae, ang ganda-ganda. Crush na crush mo. Tapos, sabi niya, mahal kita ngayon. Nakita mo, maraming mga sablay, mga illegal, yung mga pangit na attitude. Mahal mo ngayon, bukas, hindi mo na mahal. That is why, mga kapatid, hindi nakabatay sa damdamin. Dahil mahal kita ngayon, bukas hindi. Ang love o ang pag-ibig is an action and it is a decision. Na hindi mo lang sila mamahalin o bakit pwede kang mag-decide na maging mabait sa kanila kahit hindi mo sila feel. Pwede naman magpanggap. Kunyari, mahal mo sila, pero hindi mo naman talaga mahal. Madali natin lokohin ang tao, pero hindi naman natin kayang lolokohin ang Diyos. It is Jesus who said, it is not an obligation, it is a command, mga kapatid. That is why, kaya sabi niya, love is not based on feelings, it is based in decision. Kaya nga ho, love is not a choice, it is a command. Mahal mo ako, kaya mamahalin din kita. Hindi ho, mga kapatid. It is the commandment of God to love. As a Christian, as a follower of Christ, it is our duty to love our neighbor, to love those people who are, betray us. Mahalin sila yung mga taong naging salbahe sa atin. Yun nga isa sa pinakamahirap eh. Mamahalin mo yung hindi ka mahal. Mamahalin mo sila kahit hindi ka nila mahal. Isa sa pinakamahirap yun. Pero ano sabi ng Panginoon? Kailangan natin gawin yun. Love them as I love you. Love is not a choice, it is a command. An action that gives sacrifice. Isang pag-ibig na nagmamalasakit, isang pag-ibig na nagpapatawad, isang pag-ibig na nagsasakripisyo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, doon sa opening word, you cannot love God without following His commandments. You cannot love God without following His commandments. Love your enemies. Sabi niya, love your enemies. Kung option lang ang pag-ibig, mamahalin lang natin yung mga taong mabait sa atin. Paano yung hindi mabait sa atin? Hindi mo na mamahalin. Ulitin ko, baka hindi na narinig. Love your enemies. Kung option lang ang pag-ibig para sa'yo, mamahalin mo lang ang mga taong mabait sa'yo. Pero dapat mong ipakita pa rin sa mga tao na kahit mahirap silang mahalin,
pipilitin mo pa rin silang mahalin dahil yun lang sabi ng Panginoon. Because it is not an option, it is a commandment, sabi ng Panginoon. It is my commandment. Isang bagong bagong utos ang sinasabi ko sa inyo. Mahalin niyo sila. Kaya nga ho mga kapatid, sa totoo lang, in real life example, makakita natin that you need to forgive someone who hurts you. Kailangan mahalin mo yung mga taong nanakit sa'yo. Hirap, no? Nanakit na sa'yo, pinagtawanan ka, nireject ka, and yet, mamahalin mo pa rin sila. Yung kapitbahay mo na binigyan mo ng pagkain, tinulungan mo, pagkatapos ngayon, chinismis ka, siniraan ka sa kapitbahay ninyo, papakitaan mo pa rin ng mabuting bagay. Sa naalala ko, sinabi nung kaibigan ko si Elmer, si Pastor Elmer, sabi niya, pag binato ka ng bato, sabi ni Lord, batohin mo ng tinapay. Pero ito naman ang sinasabi ko sa'yo. Pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay. May palaman. Garapon. So, hindi, sabi ko, ngayon, pastor na siya ng CCF eh. So, sabi nga. So, ibig sabihin, sabi ko, kapatid, kung yan ang pala ang pamantayan, sabi niya, Brad, biro lang yun. Dapat kasi hindi naman garapon eh, dapat martilyo. Hindi, sabi niya. Ngayon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa atin that love, Jesus did not say, love when it is easy, love when they deserve it. Kailangan mo lang ba silang mahalin? Karapat-dapat ba silang mahalin? Mamahalin mo lang ba ang mga kaibigan mo? Paano yung mga kaaway mo? Hindi mo na sila mamahalin. But Jesus said, love one another. In real life, sa totoo lang, ang sabi po, you need to forgive someone who hurts you. Sabi po ng Matthew chapter 18, verses 21 hanggang 22, ay ganito po pagkakasabi. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sa 22. Nawala. Ha? 20, hanggang 22 lang yan. Sabi niya, ilang beses ko po bang patatawarin yung kapatid ko? 7 beses. 7 beses po ba? Sabi ng Panginoon, 7 beses. Sabihin, 70 times. No? Ibig sabihin, 140. So, gaano karaming pagpapatawad yung ibibigay mo sa isang taong nagkasala sa'yo? Yung taong gumawa ng masama sa'yo? Yung tao na ginawang ka ng chismis, ginawang ka ng usap-usap, ilang beses mo siyang patatawarin? 149? 140 days? 40 times? 490. 490. You see, tingnan nyo mga kapatid. Sabihin, walang hanggan. Ilang beses man magkakasala sa iyo yung tao, patatawarin mo pa rin. Kaya, sino man yung tao na gumawa ng masama sa iyo, papakitaan mo pa rin ng mabuti. Kaya nga ho mga kapatid, anong sabi ng Colossians chapter 3 verse 13? Sabi po, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ano the word? Magpasensya kayo sa isa't isa. Sabi mo dun sa katabi mo, magpasensya ka na. Diba? Kung hindi ka marunong magpasensya, it is a command. It is a command that we need to do. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may, alin? Hinanakit. Kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Alam nyo, may counterpart ito sa Ephesians chapter 4 verse 31. Sabi niya, kaya nga, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, poot, hinanakit. Sabi ng Panginoon. Ang dapat makita sa inyo ay maging mabuti kayo sa lahat ng mga tao. Lalo pa sa kapatid sa Panginoon. Yun ang counterpart niyan eh. Yung Ephesians chapter 4 verse 31. Wala po dyan. Kaya nga ho, life, tatandaan natin mga kapatid, that we need to help someone even if they never help you. Tutulungan mo pa rin yung mga tao na hindi tumulong sa'yo. Tutulungan mo pa rin. Binaliwala ka.
Gagawan mo pa rin ng mabubuting salita yung mga taong nanakit sa'yo sa salita. Kaya nga, madali pong sabihin yung salitang Kristiyano, pero ang hirap patunayan kapag ikaw na mismo ang ginagawa ng masama ng ibang tao. Mahirap patunayan ang pagiging Kristiyano, pero madali itong sabihin, I am a Christian. Pero ang hirap nito patunayan kasi tayo ay tumutulay sa alambre, tayo ay pinag-aaralan ng mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pinag-aaralan nila tayo, anuman ang mga kilos natin at mga gawin natin. Pinag-aaralan nila tayo kung maniniwala sila sa atin pag tayo ay nag-usap na sa kanila. Kung paniniwalaan nila tayo o hindi. It's based on our action. Kaya nga ho mga kapatid, being a steward is a relationship. Papaano ka magiging mabuting katiwala kung hindi ka naman, wala kang relationship sa kanila? Kaya nga tayong lahat, mga kapatid, tayo ay mga aliping walang kabuluhan. Tayo po ay aliping walang kabuluhan. Wala ho tayo, mga kapatid. We are just a simple servant of the Lord. We are here to serve, not to be served. No? Hindi tayo nandito para tayo paglingkuran, kundi tayo ang maglilingkod sa kanila. Kaya nga ho, tatandaan natin mga kapatid, love is not an option. It is a command. Number 2, mga kapatid. Number 2, bibilisan ko na kasi baka lumabas na yung mahiwagan. Ewan ko. Basta. Sabi po number 2, love like Jesus loved. Ayan. No? Love like Jesus loved. Magmahal ka tulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Magmahal ka tulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Although we cannot exactly copy how Jesus Christ loves us. Pero kahit papaano, kung tayo nakakilala sa Panginoon, we keep on trying. Pinipilit natin na makopya natin ang ugali ng Panginoong Jesus. Alam ko, some of us, during our time, nung elementary and high school, siguro there was a time na nangopya din kayo. Ako, maamin ako, nangopya ako. Totoo yun, baka kayo, mga kapatid, ayaw niyong aminin, pero siguro ngayon, nangongopya rin yung mga kapatid nating estudyante. There was a time, sa akin sa sarili ko, inaamin ko, nung kaanokahan ko, talagang nangongopya ako. Pero ngayon, mga kapatid, ang pinakamagandang kopyahin natin ngayon ay kopyahin natin ang pagmamahal ng Panginoong Hesus kasi mga Christians na tayo. Amen ba mga kapatid? Hindi man natin kaya na 100%. Alam naman ni Lord yan, di natin kaya talaga. But we keep on trying, we keep on striving na alam natin na kahit alam niya na hindi natin kaya, pero nagpipumilit tayo na makayanan natin sa awa at tulong ng Panginoon. Life is all about love, mga kapatid. Life is basically a choice of two things. When people choose to love, they are always choose right. Kapag ang isang tao, pinili niya ang pag-ibig, pinipili niya ang tama. Bakit? Kapag ang tao ay marunong magmahal, marami kang kaibigan. Ulitin ko, baka hindi nyo narinig, mga kapatid. Kapag ang tao marunong magmahal, marami siyang kaibigan. Kasi kapag hindi ka marunong magmahal, you are not gaining friends, you are losing friends. Hindi ka nag-aakit ng kaibigan, kundi nagtataboy ka ng kaibigan. Kapag hindi ka marunong magmahal, hindi ka marunong umibig, lalayuan ka ng mga kaibigan mo. Kaya nga ho, bakit kailangan na umibig tulad ni Jesus? Dahil it completely changed our world for better. It will change our mind, it will change our life, it will change our perspective. At magkakaroon tayo ng impact sa ibang tao na magbibigay ng glory para sa Diyos. Kapag tayo ay marunong magmahal, pag tayo ay marunong umibig, nagkakaroon ng impact ang buhay natin sa ibang mga tao. Kaya nga, di ba, the word, pastor pa naman yan. Nakita niyo na yon? Narinig niyo na yon? Nagkamali yung pastor, pastor pa naman yan. Nagkamali yung kapatid na elder, leader pa naman yan. The word, Christian pa naman yan, lahat na. Nagkamali ka lang, Christian pa naman yan. Para bang ang tingin nila sa atin, para bang
perfect. Hindi ho, mga kapatid. All of us are under reconstruction, mga kapatid. Nire-renovate tayo ng Panginoon from day-to-day basis sa buhay natin. Kaya nga, bakit kailangan tayong umibig? Sabi ni Jesus, because it completely changed our world for better. It will change our life, it will change our mind, it will change our perspective that gives impact to many people. Kung summarize lang natin ang Bible from Genesis to Revelation, it is all about love, mga kapatid. It is all about love. The 10 Commandments that given to us is a 10 values of love. The 10 Commandments is a 10 values of love. Kung bakit nilagyan ng border ng Panginoon, naglagay siya ng border, huwag niyong gawin yan, huwag kayong gumawa niyan, huwag niyong gawin to. Naglagay siya ng hangganan. Because He loves us. When the Lord said, kapag hindi sinagot ng Diyos yung panalangin mo, it means He loves you, mga kapatid. Lord, ang tagal-tagal na nito eh. Tagal na nito eh. Kung bakit hindi niya sinasagot yung prayer mo na yon? Because He loves you. Alam niya na kapag sinagot niya yon, mapapahamak ka. When the Lord answer your prayer, it increases your faith. When the Lord delays your prayer, it increases your patience. But when the Lord did not answer your prayer, it means, I love you. Ibig sabihin, hindi niya to binibigay sa'yo kasi mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapahamak. There will be a time na ibibigay niya yon. There will be a season na ibibigay niya yon para sa'yo. So, love, the 10 Commandments is a 10 values of love. Everything in this world is anchored in the relationship of love. We are here in earth to love and to be loved. Love is life. Our relationship to God and to others are anchored in love. Ang pagmamahal daw natin sa Diyos as ating kapwa ay nakaangkla sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga ho, Jesus loves sacrificially, number 1. Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 16? Andyan ho ba yun? Sabi niya, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Nabasa niyo, mga kapatid? At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng alin? Masama? Mabuti. At ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Panginoon. Kapag nagtatanim ka, pag sinabi ng Panginoon, anong tawag dito? Seek ye first the kingdom of God and huwag kang magtanim huwag kang mag-impok ng kayamanan sa langit, huwag kang mag-impok ka ng kayamanan sa langit, huwag sa lupa. Saan ba iniimpok yung kayamanan sa langit? Sa lupa rin. Dito mo iimpokin yun, gagawa ka ng mabuti. Mag-iimpok ka ng kayamanan sa langit, saan? Dito mo gagawin yun sa lupa. Gagawa ka ng mabuti sa Diyos, at ang paggawa mo ng mabuti sa Diyos ay ang paggawa mo ng mabuti sa kapwa. Yung hindi ka nang uumit, hindi ka gumagawa ng masama hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo. It is not only yung nagnakaw ka physically, hindi lang yung bagay na sinabi mo, kundi paano yung mga nakatago, yung mga pagiging judgmental natin sa isang tao. Di ba nagkakasala na rin tayo ron? We keep on thinking na ganun yung tao na yon. Nagda-judge na tayo kagad sa kanya, which is hindi naman. Kaya nga ho, mga kapatid, pakakatandaan ho natin that all of us, kailangan nating magmahal. Hindi dahil sa mahal tayo, kundi mamahalin natin kahit hindi tayo minamahal. Yun nga mahirap eh, di ba? Ano po sabi? Number 1 is sacrificially. Sabi po ng Mark chapter 10, verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Hindi tayo, Hindi tayo para paglingkuran tayo, kundi tayo, mga Christians, ang maglilingkod para sa Panginoon at sa ating kapwa. Number 2, patiently. Bakit ho tayo kailangan? Sabi ni Lord, as I have loved you,
patiently. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, alam nyo na yan. Romans chapter 5 verse 8. Pag sinabi ng Romans 5:8, kayo ay minahal ko nung kayo ay makasalanan pa. Yun yung word doon, mga kapatid. Ano ang sabi ng Luke chapter 6 verse 27? Yan. Luke chapter 6 verse 27. Sana meron. About patient. Wala? Sige, mamaya hanapin na lang. Okay, konti na lang. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang po. And then, kailangan, sabi doon, sacrificially, patiently, and unconditionally. Sabi po, unconditional sa Luke chapter 6, verse 27. Meron po. Yan. Luke chapter 6. Hindi, mali pa. Hindi. Luke 6:27. Sorry po mga kapatid, pasensya lang kayo kasi hindi ako marunong kaya si Astrid lang. Anyway po mga kapatid, sabi po ng Panginoon, as I have loved you, Jesus loved sacrificially, patiently, unconditionally, and forgivingly. So, yan yung mga bagay na dapat nating gawin tulad ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga maaari ba tayong maglingkod ng walang pag-ibig? Kayo tatanungin ko, pwede ba kayong maglingkod sa Panginoon na wala kayong pag-ibig? Sagot. Ang paglilingkod ng walang pag-ibig kasi nag-aantay ng oras yan. Nagbibilang ng oras yan. Kasi bakit? Parang ganito. Sabi mo, ang tagal-tagal naman mag-pray. Di ba? Ang tagal-tagal naman. Di ba? Pwede bang maglingkod ng walang pag-ibig? Kasi yung tao na walang pag-ibig, nag-aantay ng oras yan, nagbibilang ng oras yan. Walang malasakit. Kahit sa trabaho, kung wala kang pag-ibig sa trabaho mo, kahit ang dumi-dumi na dyan, di mo lilinisan yan. Ano ba sasabihin? Di ko naman trabaho yan eh. Trabaho nila yan. Di naman ako janitor eh. Di ba? Ganun lang yan. Pag hindi mo mahal yung trabaho mo, ile-let go mo lang yan. Bakit? Hindi mo trabaho yan eh. Pero kung mahal mo yung trabaho mo, kahit hindi mo trabaho, dahil mahal mo yung kumpanya nyo, mamahalin mo kahit lilinisin mo kahit hindi ka janitor. Ganun yun, mga kapatid. Kasi bakit? Mahal mo eh. Kaya tanong ko sa inyo, maaari bang maglingkod ng walang pag-ibig? Pwede. Pero kung ang isang tao mayroong pag-ibig at pagmamahal, maglilingkod dyan sa Diyos kahit hindi mo yan sabihin, gagawa yan. Magtratrabaho yan. Bakit? Kasi may pagmamahal yun eh. Kahit sa kumpanya, kahit sa trabaho, hindi mo nanakawan yung trabaho mo. Di pinagkatiwala sa yan. Ba't nanakawan mo? Ganun ba yon? Pag wala kang pag-ibig, ganun ang gagawin mo, magnanakaw ka. Pero kapag may pag-ibig ka, maglilingkod ka ng matapat kahit walang nakakita sa'yo. Paglilingkuran mo sila. Hindi dahil nakikita ka ng boss mo, kaya masipag ka. Kundi kahit wala yung boss mo, dahil meron kang pagmamahal sa Diyos, pag meron kang pag-ibig, maglilingkod ka kahit walang nakakakita sa'yo. Kaya nga mga kapatid, meron na ba tayong mga verse? Wala pa rin. Meron na? Luke chapter 6:27. Yan na yun. Ayan, subalit sinasabi ko sa inyo, sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Ang hirap niyan. At gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Di ba? Inyo, mga kapatid, it is not an option, it is a command. Si Jesus nagsasabi niyan, gawan nyo ng mabuti ang napopuot sa inyo. Minumura ka ng boss mo. Ano pa?
sinisiraan ka ng mga kasama mo sa trabaho, pinagbibintangan ka na hindi naman totoo, anong gagawin mo? Gagawan mo pa raw ng mabuti yung mga taong napopoot sa'yo eh. You see? Madaling sabihin ng pagiging Kristiyano, yung word na Christian, pero ang hirap niyang patunayan. Ano pa po? Sabi po, forgiving, Matthew 6:14 hanggang 15. Sabi po, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Kaya pagka hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Panginoon. Kaya nga, tatandaan natin, sa 1 John, meron po dyan, 1 John chapter 4, verse 19, ay ganito po ang pagkakasabi tungkol sa unconditional love. Meron? 1 John, yan, 4. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag hindi ka marunong umibig, sorry, hindi ka niya anak. Ang anak lang niya yung marunong umibig. Amen? So, kapag tayo, nagtatanim tayo nagiging agriculturist tayo. Kaya, PN, huwag kang magiging agriculturist. Alam niyo yung agriculturist? Nagtatanim ng sama ng loob. Tanggalin niyo yan. Alisin ninyo yung pagtatanim ng sama ng loob. Baka tayo, pinapatagal natin yung sama ng loob natin. Mga kapatid, magkakasakit tayo. Jesus loved Peter who denied him. Minahal pa rin ni Jesus si Peter. Si Tomas, kahit na nag-doubt siya, minahal pa rin siya. Si Judas, kahit binetray siya, still, minahal pa rin sila. Kaya nga ho, mga kapatid, para mapangalagaan ng maayos ang relationship mo, to steward the relationship, number 1, be patient with people. Ayan. Be patient with people. Sabi po ng Ephesians 4:12, ay ganito pagkakasabi niya, Efeso 4:12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Be patient. No? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Forgive quickly. Kailangan daw ang isang tao na steward ng Panginoon, kailangan mapagpatawad, mabilis magpatawad. Sabi po ng Ephesians 4:26 hanggang 27 ay ganito pagkakasabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kung magagalit man kayo, sabi niya, huwag niyong antayin na lumubog ang araw. Ibig sabihin, huwag niyong patagalin yung galit ninyo. No? Alam ko, baka sa inyo may mga kagalit kayo, magpatawad kayo kasi kapag hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Panginoon. Pangatlo, encourage others. Kailangan makita sa atin na marunong tayong mag-encourage. Hindi tayo nagiging discouragement, kundi encouragement sa ating mga kapwa. Yung mga tao na lumalapit sa inyo na may mabibigat na mga suliranin, naghihingi sila ng advice, huwag niyo silang talikuran. Baka kailangan nila yung pagkakataon na makausap nila kayo. Number 4, serve without expecting in return. Ano po ang sabi ng Luke chapter 6:35 hanggang 36? Ganito po ang pagkakasabi. At kayo'y maging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Nakita nyo? Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin. Balikan niyo yung 35. Balik mo nga yung 35, kapatid. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. So, mabait talaga yung Diyos eh. Kaya tayo, kahit hindi tayo mabait pa rin talaga ang Diyos, pinapakain pa rin niya tayo.
Pinoproteksyonan pa rin niya tayo, iniingatan pa rin niya yung mga anak ninyo, mga nanay ninyo, mga tatay ninyo, mga kapatid ninyo. May kinakain pa kayo. Kahit hindi kayo mabait sa Kanya, mabait pa rin ang Diyos sa atin. Love is giving, not getting. Kaya nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, kapag nag-iimpok tayo sa langit ng kayamanan, papaano? Saan natin iniimpok yon? Saan natin ginagawa yon? Dito natin ginagawa sa lupa yon para makapag-impok tayo sa langit. Next is number 3. Tapos na po ito. Tatlo lang po ito eh. Love is the mark of a true disciple. Yan. Kaya nga po, paulit-ulit kanina, hindi ko kayo mahal kung hindi kayo marunong umibig. Hindi ko kayo mga anak kung hindi kayo marunong umibig. Kaya nga, love is a mark of a true disciple. Totoo po yun, mga kapatid. Sabi po ng Bible sa 1 John 4:7 hanggang 8. Meron? Sabi po, ang pag-ibig ay hindi lamang tumutukoy sa emotion. Ang pag-ibig ay hindi lang tumutukoy sa nararamdaman ng isang tao. Kung pag-ibig na walang kondisyon, ito ay isang desisyon na pinakamabuti sa kapwa. Kahit ang isang tao ay mahirap mahalin. Kung nag-decide ka, kahit yung tao na yon mahirap mahalin, basta nag-decide ka na mamahalin mo siya, mamahalin mo siya. Bakit? Nag-decide ka eh. Decision mo yun. Kaya tatandaan natin mga kapatid, hindi nila mapapansin ang personal na kahinaan dahil natatakpan ito ng pag-ibig. Kapag ang isang tao ay sabihin natin dating salbahe, pero nagbabago. Nakikita mo na dahil sa pagmamahal mo, natatakpan yung luma niyang ginawa sa'yo. Yung bagay na ginawa niya sa'yo dati, nakakalimutan mo na. Kasi bakit? Unti-unti na rin siyang nagbabago eh. Hindi mo na ngayon inuungkat pa yung mga lumang bagay na ginawa niya sa'yo. Kaya nga mga kapatid, love is a mark of a true Christian. Sabi po ng 1 John 4:7 hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Paulit-ulit lang tayo eh. Binibigyan niya ng emphasis talaga that we need to love one another and we need to express our love even to our enemies. Kahit sa mga kaaway natin, kailangan may paramdam mo pa rin ang pagmamahal mo dahil ikaw ay anak ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, kaya ang isang tao na nakipag-isa na kay Kristo, isa na'y bagong nilalang. Wala na yung luma niyang pagkatao, siya ay bago na. That if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things were become new. Bago na tayo. Bagamat tayo ay nakakagawa pa rin ng pagkakamali, pero hindi na natin ito nagiging masaya. Gagawin natin yon kasi nga binabago na tayo ng Panginoon. Meron ng conviction sa loob ng puso natin, huwag na nating gawin yon. May nagtutulak na sa atin na mahalin mo yung tao na yon kahit di ba salbahe sa iyo yan? Di ba ginawan ka ng masama niyan? Mahalin mo. Sino nagtuturo sa atin nun? It is the Holy Spirit na nagtuturo sa atin nun na mahalin yung mga taong hindi naman tayo mahal. Kaya nga, ang isang tao na nakapag-isa na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung luma niyang pagkatao. Bago na siya. Kaya, ano pa ang sabi ng Panginoon? Sabi dito, sa Tito chapter 2, verse 7 and 8, ay sabi ganito, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali. Tingnan nyo mga kapatid the word, sa lahat ng paraan, in all manners, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Kaya nga, people will not first see. Hindi unang makikita ng tao ang ating knowledge, our gift, our ministry. But they will see how are we loved, how do we love, how can we love.
Kaya nga sa pagbibigay natin ng pera sa church, sa totoo lang, hindi naman niya kailangan ni Lord yung pera eh. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi niya kailangan yung pera. Tayo ang nangangailangan ng pera. Sa totoo lang. Kaya nga, it is not about how you give. It is not about how much you give. But it is how you give. Paano mo binigay yung pera? Lord, 500 yan ha. Balik mo kagad yan. Kasi magbabayad ako eh. Ganun ba ang ibig sabihin, no? It is not how much you give. It is how you give. Tingnan nyo. Sample lang ha. Ito. Sample lang. Bakit kayo nagpunta ngayon dito? Sino pinuntahan nyo rito? Si Lord? Sure kayo, mga kapatid? Ha? Bakit kayo nagpunta dito? Sino nagtulak sa inyo para pumunta sa loob ng simbahan? Is it your friends? Is it someone? Somebody? O ang nagtulak sa iyo yung pagmamahal mo talaga sa Diyos kung bakit ka nagpunta ngayon dito? Ang nagtulak sa iyo ngayon kung bakit nandito ka, congratulations kung tinulak ka ng pagmamahal mo sa Diyos. Pero kapag somebody lang nagtulak sa iyo, sumama ka. Paulit-ulit. Okay yun. Kaya lang, masama yung loob mo kasi may pupuntahan ka mamaya eh. Para mapagbigyan mo lang. But nevertheless, the Lord see our intentions. The Lord see our motives. Again, kitang-kita niya ang motibo natin. Kitang-kita pa rin niya ang intention natin. Kaya nga mga kapatid, love is our Christian identity badge. Ibig sabihin, ito ang ating katunayan na tayo ay mga Kristiyano na. Pag marunong tayong magmahal, pag marunong tayong umibig, kahit hindi kaibig-ibig, mahalin mo pa rin talaga. Ang hirap niyan, mga kapatid. Kapitbahay mo, kasamahan mo sa trabaho, kaibigan mo, ginagawan ka ng mga kwento, ginagawan ka ng masama, sinisiraan ka, pinagtatawanan ka, nire-reject ka, mamahalin mo pa rin sila. Hirap eh. Pero yun ang identity na tayo ay mga Kristiyano na that we are born again. Amen, mga kapatid? Born again, it is not a religion, mga kapatid, it is a relation. Kasi nung panahon nun, mga 1980s, naging palasak yan, born again. Born again ka ba? Oh, born again. Yung bahay namin, ginagamit sa Panginoon yan. Born again din yung bahay namin. Yung kotse, ginagamit ko kay Lord yan, kaya born again din yung kotse. Mga kapatid, hindi. Born again is a relationship to God. Experience. There is no other greater miracle known unto man than a new birth experience from the Lord. That was and still is today the greatest miracle. Change life. So, mga kapatid, paano natin ipapakita? Family, when we love, kapag daw tayo nagmahal, families become stronger. Friendship becomes deeper. Church become united, and community sees Jesus. There are practical ways to love others. Sabi po dito, practical ways to love others well, be faithful with people by listening when someone needs to talk, forgiving quickly, encouraging others, helping those in need, di kang tumulong, praying, being patient with difficult people, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, mga mahirap pakisamahan, pero pakisamahan mo pa rin talaga, praying for others and speaking kindly. Meron pa po. Meron pa. Being patient, ayan, praying for others. And sa conclusion po natin, mga kapatid, no? Sa atin, pagka tayo ay nakagawa ng isang bagay lang na maliit, identify na tayo kagad na tayo ay Christian. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, isang pagkakamali mo lang, isa lang, sasabihin na kagad, Christian pa naman yan, no? Pastor pa naman. Leader pa naman yan sa church. Ganyan.
identify na kagad eh. Di ba? Kaya, madali para sa ibang tao na tayo ay ma-judge. Kaya, tatandaan natin mga kapatid, lahat ng kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, kasama nyo sa trabaho, sa negosyo, at mga tao nakakilala sa inyo, pinag-aaralan nila tayo. Binabantayan nila tayo. Tinitignan nila tayo kung papaano tayo namumuhay. Kaya as a Christian, sabi po dito, small acts of love makes a big difference. Kapag marunong kang magmahal, talaga, mga kapatid. Pag marunong kang magmahal, ibang usapan yun. Kasi mamahalin ka rin nila eh. Pag hindi ka nagmahal, baka hindi ka rin nila mahalin. Ganun lang yun. Last but not the least, conclusion. God is watching how we treat people. Stewardship is not only about money, it is also about relationship. Ulitin ko baka hindi nyo nakita. God is watching how we treat people. Sabi ko nga sa inyo, pinag-aaralan nila tayo kung paano. And stewardship is not only about money, it is also about relationship. Jesus said, love one another. If we are faithful with people, we reflect Christ. Pwede ibalik yung pinakauna, Astrid, sa pinaka-umpisang-umpisa. That we cannot love God. Sabi po, we cannot love God without following His commandments. Hindi tayo makapagmamahal sa Diyos. We cannot love God kung hindi naman tayo sumusunod sa Kanyang mga inuutos. Love is not an option. It is a commandment, mga kapatid. Paulit-ulit sinasabi. It is your decision to love. Pero pwede rin kayong mag-decide na magmahal, pero hindi totoo. Kayo rin yun. Kayo rin magde-decide nun. Pwede kayong magmahal. Pwede bang pwede bang maglingkod sa Diyos ng walang pag-ibig? Pwede. Pwede niyong lokohin eh. Kasi kung mahal mo talaga yung Diyos, hindi mo siya, sabi nga ni Pastor Proceso Marcelo, naalala ko, sabi niya, kung talagang mahal mo ang Panginoon, hindi mo gagawin sa Kanya yan. Ang alin? Alam mo na yon. Kung ano yung ginagawa mo na masama. Kung mahal mo yung Diyos, hindi mo gagawin sa Kanya yan. Ganito lang, sample. Alam niyo kapag dinadaldal ninyo yung katabi ninyo habang nakikinig siya ng Word of God. Ito lang bato-bato sa langit ang tamaan, magbago. Kapag kinakausap mo yung isang tao habang nakikinig ng salita ng Diyos, inaagaw mo yung pagpapala na para sana sa Kanya. Sabi niyan, di ako nagsabi yan, si Proceso Marcelo, yan, buhay pa. Every time na kinakausap mo yung tao na nakikinig ng salita ng Diyos, habang nakikinig, at kinakausap mo siya ng kinakausap, inaagaw mo yung pagpapala na sana matatanggap niya. Inaagaw mo. Na hindi niya tuloy naririnig. Hindi niya tuloy na nakukuha yung pagpapala na yun. Kasi inaagaw mo. Hindi niya lubos na naiintindihan. Mga kapatid, salamat sa Diyos kasi pinaalala niya sa atin to that we cannot love God without following His commandments. We cannot love Him without following His commandments. We should love our enemies. Those people who hate us. We need to love them. Mga kapatid, kantayin natin yung Diyos ay pag-ibig. Hayaan natin. Bago tayo manalangin, mga kapatid, nanyahan ko po kayo na tumayo. At hayaan natin na habang kinakanta natin ito, damahin natin sa loob ng puso natin na kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit hindi tayo kamahal-mahal, it is Jesus Christ who loves us first. Si Jesus pa rin ang unang nagmahal sa atin. Ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagturo sa ating buhay
pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pag-ayo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sa huling pagkakataon, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo sa amin. Napakabuti po ninyo sa amin, Panginoon, kung bakit po marunong kaming magmahal ngayon dahil po sa iyo, Panginoon, dahil tinurong po ninyo ito sa amin. Namahalin namin ang mga tao kahit hindi sila kaibig-ibig, Panginoon. Dahil kami man, Panginoon, ay ganun din dati. Hindi kami kaibig-ibig mahalin, pero minahal mo kami kahit nung kami makasalanan pa. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat sa krus, Panginoon, na binigyan mo kami ng kaligtasan. At dahil dito, Panginoon, meron kami pare-parehong buhay na walang hanggan dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat for this wonderful message, Panginoon, na binigay mo sa amin. Thank you so much, Lord. Tulungan mo kami, help us, Lord, to do this, not only to those people who loves us, but also those people who hates us. Lord, tulungan mo kami na magmahal kahit mahirap silang mahalin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Ama, salamat ng marami sa iyo. Napakabait mo sa amin. Napakabait mo sa amin, Panginoon. Sobra. Kaya naman, Lord, wala kaming ibang magagawa. Wala kaming ibang maibibigay sa iyo, kundi ang paglingkuran ka namin, unahin ka namin, magpasakop kami sa iyo, at alalahanin namin ang lahat ng meron sa amin, lahat galing sa iyo. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito. Binabalik ko ang lahat ng papuri at pasalamat sa iyo sa pangalan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.